Siyempre, narito ang buong kwento na inayos at binago para sa mas malinaw na pagbabasa habang pinapanatili ang orihinal na diwa at kahulugan nito. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay dumadampi sa bintana ng maranyang sute, ngunit hindi ito nararamdaman ni Mia. Pasa ng pawis ang kanyang noo habang mainat niyang pinupunasan ng isang antigong salamin. Sa isip niya, tinutuos niya ang mga bayarin ang matlikula ng nakababatang kapatid na si Leo, ang gamot sa ubo ng inang si Maria na tila hindi na gumagaling, at ang upa sa kanilang maliit na bahay sa Batangas. Bawat patak ng kanyang pawis ay may katumbas na halaga. Bawat kuskos ng basahan ay isang hakbang palayo sa kumunoy ng kahirapan. 6 na buwan na siyang housekeeper sa De La Esmeralda, isang paiso para sa mga mayayamang nais takasan ng ingay ng Maynila. Para kay Mia, ito ay isang magandang kulungan. Hinahangaan niya ang karangyaan, ang malalambot na carpet, ang mga kumikinang na chandelier, ang tanawin ng boltang taal mula sa bawat bintana. Ngunit alam niyang hindi siya kabilang dito. Isa lamang siyang anino, isang unipormadong katawan na ang tanging layunin ay gawing perpekto ang mundo ng iba. Napatigil siya nang marinig ang pagbukas ng pinto. Hindi ito ang karaniwang marahang pagpihit, kundi isang malakas na kalabog na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Pumasok si Catherine, isang babaeng tila inukit mula sa yelo at diamante. Nakasuot ito ng puting bestida na marahil nagkakahalaga ng isang taong sahod niya. Ang mga mata nito ay nanlilisit at ang perpektong kolorete sa labi ay tila isang nagbabagang linya. Siya ang guest sa suite na ito, ang dating kasintahan ng isa sa pinakamalaking kliyente ng resort. Ikaw, tumagundong ang boses ni Catherine sa katahimikan ng silid. Hindi pa man nakakasagot si Mia, mabilis na lumapit si Catherine at buong persang sinunggaban ng kanyang braso. Mahigpit ang pagkakahawak, ang mga kuko nitong perpektong manicure ay bumaon sa kanyang balat. Ano po ang ginagawa ninyo, ma'am? Nanginginig na tanong ni Mia. Pilit na kumakawala. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Catherine. Kinalagkad siya nito palabas ng suti, sa pasilyo, patungo sa grand staircase na bumabagtas sa gitna ng lobby. Bawat hakbang ay isang dagok sa dignidad ni Mia. Ang mga tingin ng ibang staff at mga nagdaraang bisita ay parang mga karayom na tumutusok sa kanya. May mga naglabas ng cellphone, handang itala ang iskandalong nagaganap. Pagdating sa gitna ng malawak at makintab na lobby, malakas siyang itinulak ni Catherine. Napaluhod si Mia sa malamig na marmol na sahig. Tumahimik ang buong paligid. Ang marahang tunog ng piano mula sa lounge ay naputol. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Magnanakaw. Ang sigaw ni Catherine ay parang kulog na yumanig sa buong gusali. Itinuro niya ang nanginginig na si Mia. Ninakaw ng babae niya ng kwintas ko, ang heirloom necklace na pamana pa ng lola ko. Ang puso ni Mia ay tila huminto sa pagtibok. Naramdaman niya ang paakyat ng dugo sa kanyang mukha. Hindi po totoo yan, pabulong niyang sabi. Ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng tensyon sa paligid. Tumating ang manager ng resort, si Mr. Roberto, na namumutla at nagpapawis. Catherine, ano po ang nangyayari dito? Baka po, nagkakamali lang kayo. Nagkakamali? Putol ni Catherine. Ang boses ay puno ng kamandag. Siya lang ang pumasok sa kwarto ko para maglinis at ngayon. Nawawala na ang alahas ko. Huwag mong sabihin kakampihan mo pa ang hampas lupang ito. Hindi nakaimik si Mr. Roberto. Ako't
na mawalan ng isang importanteng kliyente. Tumingin muli si Catherine kay Mia. Ang mga mata ay puno ng pagkasuklan. Lumapit siya at sa harap ng lahat ng taong naroroon, isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mia. Ang tunog ay umalingaw sa nakabibinging katahimikan. Naramdaman ni Mia ang hapdi, ang init, at ang tuluyang pagguho ang kanyang pagkatao. Dumulo ang kanyang mga luha, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa matinding kahihiyan. Dito, sa gitna ng karangyaan, ipinamukha sa kanya na wala siyang halaga. Nakatungo siya, inahayaang takpan ng kanyang buhok. Ang namumulang pisngi ng isang boses ang pumutos sa lahat. Isang boses na kalmado, ngunit puno ng bigat at awtoridad. Ama na yan. Lahat ay napalingol sa pinanggalingan ng boses. Isang lalaki ang papalapit, matangkad at nakasuot ng simpleng kulay, abong suit na bakas ang kamahalan. Ang kanyang presensya ay agad na nagpabago sa kapaligiran. Kusang tumabi ang mga tao para bigyan siya ng daan. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nakatuon. Hindi kay Catherine, kundi sa nakaluhod na si Mia. Si John, ang may-ari ng isa sa pinakamalaking construction firm sa bansa, at ang lalaking pilit pinabalikan ni Catherine. Nagbago ang tono ni Catherine, naging malambing, ngunit may bahid pa rin ng galit. Don, mabutit. Dumating ka. Itong babaeng ito, ninakaw niya ang kuwintas ko. Ngunit hindi siya pinansin ni John. Naglakad siya at huminto sa harap ni Mia. Dahan siyang yumuko at inilahad ang kanyang kamay. Ang mga mata niya ay walang paghuhusga. Taning isang kakaibang unawa na hindi pa naranasan ni Mia kailanman. Napakagat, labis si Mia. Aalang ang tanggapin ang tulong. Inabot ni John ang kanyang kamay at marahang itinayo siya. Pagkatapos ay humarap siya kay Catherine, na ngayon ay nagtataka na sa nangyayari. Ang tingin ni John ay naging kasing lanig ng yelo. Sinabi ko ng tama na, ulit niya, mababa at matatagang boses. Pagkatapos ay binitiwan niya ang isang pangungusap na nagpatigil sa ikot ng mundo ng lahat sa labi. Huwag mong saktan ng asawa ko. Ang mga salitang huwag mong saktan ng asawa ko ay binitiwan sa hangin na parang isang batong bumagsak sa isang tahimik na lawa. Kumawa ito ng mga alon ng pagkabigla na humampa sa bawat sulok ng labi. Ang mga bulungan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga mata, mula sa mga turista, staff, hanggang sa security guard, ay nanatiling nakatutok sa kanila, tila mga estatwang hindi makagalaw. Nalaki ang mga mata ni Catherine. Ang malisyosong ngisi sa kanyang mukha ay biglang naglaho at napalitan ng purong pagkalito. Asawa. Nauutal niya ang tanong. Ang boses ay nawalan ng dating kumpiyansa. Son, anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Isa lang siyang katulong, ngunit hindi siya pinansin ni John. Ang buong atensyon niya ay nakay Mia, na nakatayong tuliro at nanginginig pa rin sa tabi niya. Bahagyan niyang iniharang ang kanyang katawan, na tila isang pananggalang sa mga mapanghusgang tingin na bumabalot sa dalaga. Kinuha niya ang kamay ni Mia. Mainit ito, taliwas sa nanalamig na pakiramdam ni Mia. Halika. Mahinang sabi ni John, sapat lang para marinig niya. Umalis na tayo rito. Walang pagtutol na nagpatianod si Mia, tila wala na siyang sariling lakas. Habang naglalakad sila papalabas ng lobby, naramdaman niya ang bawat titig na nakasunod sa kanila. Ang kahihiyan ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Ngunit
Ang pagkakahawak ng kamay ni John ay isang maliit na angkla sa gitna ng unos. Dinala siya ni John sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa kabilang kanto, malayo sa karangyaan at paghuhusga ng Villa Esmeralda. Ang amoy ng bagong timplang kape at kanila ang sumalubong sa kanila, isang paanyayang pumasok sa isang ligtas na lugar. Pumili siya ng isang mesa sa pinakasulok, malayo sa ibang mga customer. Nang makaupo sila, saka lang binitiwan ni John ng kanyang kamay. Naramdaman niya ang biglaang pagkawala ng init niyon. Umorder si John ang 2 tasa ng kape at ilang sandali silang binalot ng katahimikan. Si Mia ay nakatungo, pinagmamasdan ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kandungan na nanginginig pa rin. Salamat, sa wakas ay basag niya sa katahimikan, garalgal ang boses. Salamat po sa ginawa ninyo. Tumingin si John sa kanya. Seryoso ang mga mata. Hindi mo kailangang magpasalamat. Wala kang kasalanan. Pero bakit? Angat ng tingin si Mia. Puno ng pagkalito ang mga mata. Bakit niyo po ginawa yon? Bakit niyo sinabing asawa niyo ako? Hindi ko po maintindihan. Uminga ng malalim si John. Tila iipon ng lakas para sa isang mabigat na kwento. Dahil nakita ko sa mga mata mo ang parehong sakit na nakita ko sa mga mata ng nanay ko noon. Kumunot ang noo ni Mia. Ang nanay ko, pagpapatuloy ni John, bahagyang bumaba ang boses, ay isang labandera. 30 taon siyang naglalabada para sa mga mayayamang pamilya, para lang mapag-aral ako. Araw, tinitiis niya ang pagod, ang init, at ang pangmamaliit ng mga taong pinagsilbihan niya. Itinuturing siyang parang basahan, indesible, isang taong walang pangalan at walang mukha. Nakinig lang si Mia, ang puso ay nagsimulang tumibok para sa isang kuwentong hindi niya inaasahan. Isang araw, sabi ni John, may bahid ng pait sa kanyang boses. Pinagbintangan siyang nagnakaw ng isang singsing. Kinalagkad siya ng amo niya sa gitna ng bakuran, sa harap ng ibang mga katulong, at pinilit na kapkapan. Umiiyak ang nanay ko habang inilalabas ang laman ng kanyang mga bulsa, ilang barya, isang panyo, at isang lumang litrato ko. Makalipas ang 2 araw, nakita ang singsing. Nahulog lang bala sa ilalim ng kama, pero wala ni isang sorry na narinig ang nanay ko. Walang humingi ng tawad sa kahihiyang dinanas niya. May isang lumang pumatak mula sa mata ni Mia, hindi para sa sarili niya, kundi para sa ina ni John. Mula noon, sabi ni John, bahagyang tumigas ang panga, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako papalag na makakita ang taong inaapi at hinahamak ng walang kalaban. Lalo na ang mga taong ang tanging kasalanan ay ang maging matapat sa kanilang trabaho. Ang pagsabi kong asawa kita ang pinakamabilis na paraan para patigilin si Catherine. Isang salitang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan at proteksyong hindi niya kayang kwestiyonin. Sa mga sandaling iyon, ang agwat sa pagitan nila, ang mayamang negosyante at ang simpleng housekeeper, ay biglang naglaho. Nakita ni Mia hindi ang isang milyonaryo, kundi isang anak na nagmamahal sa kanyang ina. Isang lalaking may sugat na katulad ng sa kanya. Sakto namang tumunog ang telepono ni John. Nakita niyang si Mr. Roberto ang tumatawag. Sinagot niya ito at inilagay sa loudspeaker. Isa Gomez, sir. Nanginginig ang boses ng manager sa kabilang linya. May maganda po akong balita. Nahanap na po ang kwintas ni Maang Catherine.
Napatingin si John kay Mia na napahawak sa gilid ng mesa. Saan nahanap? Tanong ni John. Nahulog lang po pala sa likod ng aparado sa suitin niya. Sir, malamang ay nasa gilang po niya kanina. Ligtas po ang kwintas at si Mia po ay wala talagang kasalanan. Nakahinga nang maluwag si Mia. Humingi ba siya ng tawad? Anong ni John? Walang emosyon ang boses. At tubili si Mr. Roberto. Hindi po, sir. Pagkatapos malaman, nagdabog lang po siya at pumasok sa kwarto niya. Ayaw na po niyang pag-usapan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni John. Iyon na nga ang inaasahan niya. Salamat, Roberto. Pinatay niya ang tawag. Tumingin siya kay Mia. Wala nang aako sa sayo, pero alam kong hindi sapat yon. Umiling si Mia, pinupunasan ang kanyang mga luha. Sapat na po na naniwala kayo sa akin. Yun po ang pinakamahalaga. Nang matapos sila sa kanilang kape, naglakad sila pabalik sa tapat ng resort. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng kulay, kahel at rosas na guhit sa kalangitan. Bago sila magiwalay, may kinuha si John mula sa kanyang wallet, isang business card. Makapalang papel, simple ang disenyo at nakaukit ang pangalan niya, John Gomez, CEO, Gomez Construction Corp. Mia, sabi niya, iniabot ang card. Alam kong hindi nito mabubura ang nangyari kanina. Pero gusto kong malaman mo na mayroon kang kakampi. Aalang ang tiningnan ni Mia ang card, pagkatapos ay ang mga mata ni John. Kung kailangan mo ng kahit ano, tulong, trabaho, o kahit kausap lang, tawagan mo ako. Seryoso ako. Dahan-dahang kinuha ni Mia ang card. Naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang palag, isang maliit na piraso ng papel na kumakatawan sa isang mundong napakalayo sa kanya. Salamat po ulit, mahina niyang sabi. Tumangulang si John at pagkatapos ay tumalikod na ito at sumakay sa isang itim na sasakyan na kanina papalanad, aantay sa kanya. Naiwan si Mia na nakatayo sa gilid ng kalsada, hawak ang card. Isang bahagi ng isip niya ang nagsasabing itapon ito. Kalimutan ng araw na ito. Pumalik sa kanyang simpleng buhay kung saan ang mga problema ay tungkol lang sa pera at hindi sa ganitong klaseng kahihiyan. Ngunit ang isa pang bahagi, isang maliit na tinig ng asa ay bumubulong. Paano kung ang card na ito ay hindi lang isang piraso ng papel? Paano kung isa itong susi? Isang posibilidad. Nang may aalinlangan, itinago niya ang card sa kanyang bulsa. Isang desisyong hindi niya alam ay magiging simula ng pagbabago ng lahat. Isang linggo ang lumipas. Sinubukan ni Mia na ibalik sa normal ang lahat. Pilit niyang iwinaksi sa isip ang mga pangyayari sa Bella Esmeralda, ang kahihiyan at ang lalaking nagdigtas sa kanya. Ang business card ni John Gomez ay nakatago sa ilalim ng mga damit sa kanyang aparador, isang paalala ng isang mundong hindi para sa kanya. Ngunit sa bawat pagpikit niya sa gabi, naaalala niya ang mga mata ni John, mga matang hindi siya hinusgahan. Bagkus ay binigyan siya ng dignidad. Isang Martes ng gabi, habang tinutulungan niya ang kapatid na si Leo sa assignment nito, tumunog ang luma niyang cellphone. Isang unknown number. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot sa aakalang isa lang itong scammer o maling numero. Ngunit dahil sa isang hindi maipaliwanag na kutob, sinagot niya ito. Hello, Mia. Si John ito, John Gomez.
Natigilan si Mia. Ang kutsarang hawak niya ay muntik ng maulo. Agad niyang naramdaman ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Sir John, mahihina niyang sagot, sabay tayo, at layo ng kaunti mula sa kapatid. Bakit po kayo napatawag? I'm sorry for calling out of the blue, sabi ni Don. Professional ang boses, ngulit may bahid ng aalinlangan. Mayroon, sana akong hihinging pabor. It's usual, I know. At maiintindihan ko kung tatanggi ka. Ano po yon? Huminga ng malalim si John sa kabilang linya. May business dinner akong pupuntahan sa Biyernes. Isang napakahalagang gabi, kasama ang mga investors, at darating din si Catherine. Narinig ni Mia ang bigat sa pangalan ng babae. Kailangan kong magdala ng kasama. I need someone beside me who is real. At ikaw ang naisip ko. Natahimik si Mia. Ang isip niya ay naguguluhan. Gusto niyo po akong magpanggap na girlfriend niyo. Hindi bilang girlfriend, mabilis na pagtatama ni John. Bilang kasama, isang kaibigan. Someone to keep me grounded. I know it's so to ask, pero Mia, mabayaran kita para sa oras mo. 20.000 piso for pong evening. Ka-1,000. Halos, dobo, ng buwan ng sahod niya. Agad na pumasok sa isip ni Mia, ang tuition ni Leo, ang mga gamot ni Nanay Maria, ang bubong nilang kailangang ayusin, bago dumating ang tag-ulan. Ngunit kasabay nito ang takot. Ang takot na muling mapahiya. Ang takot na muling makita si Caroline. Sir, hindi po ako bagay sa mga ganyang lugar. Apat niyang sabi, nanginginig ang boses. Hindi po ako marunong. Anong isusuot ko? Anong sasabihin ko? Baka pumapahiya ko lang kayo. Iwan, paniniguro ni John. Ako ang bahala sa lahat. Just be yourself. Iyon lang ang kailangan ko. Your honesty is more valuable than an expensive dress for fake conversation. Nagira sa isip ni Mia ang kanyang pride laban sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa huli, nanaig ang pagmamahal sa mga mahal niya sa buhay. Sige po, halos pabulong niyang sagot. Pumapayag po ako. Noong Biyernes ng hapon, isang delivery man ang kumatok sa kanilang simpleng bahay. Inabot nito ang isang malaki at eleganteng puting kahon na may lasong kulay, asul. Nang buksan nito ni Mia, bumungad sa kanya ang isang simple, ngunit napakagandang nagdi-blue na bestida. Hindi ito magarbo, ngunit halatang mamahalin ang tela na tila dumadaloy sa kanyang mga daliri. Sa ilalim nito ay isang pares, ang sapatos, na may mababang takong at isang maliit na itim na clutch bag. Nang isukat niya ito, perpekto ang lapat sa kanyang katawan, na tila isinukat at ginawa para lang sa kanya. Tinulungan siya ng kanyang ina na payusin ang kanyang buhok sa isang simpleng bone. Naglagay lang siya ng kaunting pulbos at clay tint. Pagtingin niya sa salamin, isang ibang Mia ang nakita niya. Isang babaeng may simple at tahimik na ganda. Eksaktong alas, 7, isang itim na sasakyan nang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Si John ang bumaba para sunduin siya. Napahindo ito nang makita siya. At sa isang saglit, nakita ni Mia ang paghanga sa mga mata nito. You look beautiful, Mia, sabi niya, at ang sinseridad sa kanyang boses ay nagpainit sa mga pisngi ni Mia. Sa loob ng sasakyan, hindi mapakali si Mia. Ngunit kinausap siya ni John ng mahinahon. Huwag kang kabahan.
Kung may magtanong sa'yo, sabihin mo lang ang totoo. Ipakilala mo ang sarili mo. Iyon lang. Ang dinner ay ginanap sa isang eksklusibong restaurant sa Makati. Ang paligid ay puno ng mga taong makapangyarihan. Ang tunog ng mga kubyastos ay tila musika at ang mga ilaw ay malalamlam at elegante. Inalalayan siya ni John papunta sa kanilang table kung saan naghihintay na ang ilang mga kasosyo nito sa negosyo. At nandoon na si Catherine, maganda sa kanyang pulang bestida. Ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata nang makita sila. Kasama rin sa table ang isang matandang lalaki na may bughaw na mga mata at buhok na halos puti na si Don Ricardo, ang tiyuhin ni John at isa sa mga pinakamalaking investor sa kumpanya. Zona. Iho, at sino itong magandang binibini? Pati ni Don Ricardo, puno ng interes ang tingin. Tito Ricardo, si Mia po. Magalang napakilala ni John sa kalagitnaan ng hapunan. Pagkatapos ng mga usapan tungkol sa stock market at mga bagong proyekto, sinimula ni Catherine ang kanyang atake. So, Mia, sabi ni Catherine, matamis ang boses, ngunit may bahid ng lason. Saan ka nag-aral ng kolehiyo? Sa La Salle. O, ate niyo? Lahat ay napatingin kay Mia. Naramdaman niya ang init ng kanyang mukha. Uminga siya ng malalim. Inalalatang sinabi ni John, just be yourself. Hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo. Mahinahon niyang sagot, nakatingin diretso kay Catherine. Hanggang high school lang po ang natapos ko. Kailangan ko na pong magtrabaho sa pamilya ko. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Catherine. Oh, I see. At ano namang pinagkakaabalahan mo ngayon? Isa po akong housekeeper sa Villa Esmeralda, sabi ni Mia, matatag ang boses. Isang marangal na trabaho. Natahimik ang mesa. Tila nagulat ang lahat sa kanyang prangkang sagot. Akala ni Mia ay pagtatawanan siya. Ngunit sa halip, isang malalim na tawa ang narinig niya mula kay Don Ricardo. Ha ha ha, gusto ko ang batang ito, sabi ng matanda, sabay tapik sa balikat ni John. May paninindigan. Sa panahon na yon, bihira ka nang makakita ng taong hindi nahihiya sa pinanggalingan. Mon, you are good kasi. Namula si Catherine at hindi na muling nagsalita. Sa buong gabi, naging tahimik lang si Mia, ngunit nakikinig siyang mabuti. Nakita niya kung paano igalang si John, kung paano nito patakbuhin ang isang usapan, at kung paano siya maging mabait. Kahit sa mga waiter, habang pauwi na sila, sa loob ng tahimik na sasakyan, binasag ni John ang katahimikan. Thank you, Mia. Sabi niya, hindi nakatingin sa kanya kundi sa mga ilaw ng syudad na kanilang dinaraanan. For being you. Hindi sumagot si Mia. Sa mundo ko, pagpapatuloy niya, lahat ng tao may suot na maskara. Lahat may hidden agenda. Lahat may kailangan mula sa akin. Pero ikaw, kanina sa loob, habang pinapanood kitang sumagot ng buong katapatan, I felt peaceful. Naramdaman kong may kasama akong totoo. Tumingin siya sa wakas kay Mia, at sa ilalim ng mga dumaraang ilaw sa poste, nakita ni Mia ang isang bagay sa kanyang mga mata na hindi pa niya nakita dati, lungkot at isang uri ng pagod. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganito, mahina niyang idinugtong. Hindi alam ni Mia kung ano ang sasabihin. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon sa lalaking katabi niya. Isang koneksyong mas malalim pa sa utang na loob
mas komplikado pa sa isang simpleng kasunduan. Nang ihatid siya sa tapat ng kanilang bahay, bago siya bumaba, hinawakan ni John ang kanyang kamay. "Ingat ka," niya. Tumango lang siya at mabilis na bumaba. Dala ang init ng palad nito at ang bigat ng mga salitang binitawan niya. Mga salitang umukit sa kanyang puso at iwan ng tanong na gumugulo sa kanyang isipan hanggang sa siya'y makatulog. Sino nga ba talaga si John Gomez? At bakit sa lahat ng tao, siya pa ang napili nito? Ang gabi sa mundo ng mayayaman ay madaling natapos, ngunit ang mga anino nito ay humabol kay Mia pabalik sa Villa Esmeralda. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Hindi na siya si Mia ang housekeeper. Para sa mga katrabaho niya, siya na si Mia, ang kasama ni Mr. Gomez. Sa staff locker room, ang dating masayang kwentuhan ay napapalitan ng mga bulungan sa tuwing siya'y dumarating. Naririnig niya ang mga pirasong salita. Swerte, pera, nagpapagamit. Ang mga ngiti sa kanya ay tila may takip na plastik at ang mga tingin ay puno ng inggit at pagdududa. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang panlalamig ni Aen, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kasama niya, sa hirap at tawanan, ay tila naging isang estranghero. Wow! Parang pagod na pagod ang don niya. Sarkastikong sabi ni Aen isang umaga habang nagkakape sila bago magsimula ang kanilang shift. Hindi ito tumitingin sa kanya, abala sa aayos ng kanyang buhok sa salamin. Hindi naman. Marami lang talagang ginawa. Kahapon, sagot ni Mia. Pilit na pinapasigla ang boses. Talaga ba? Akala ko, sanay ka ng relax sa mga mamahaling restaurant. Patutsada ni Aen. Tuon na naramdaman ni Mia ang kirot. Aen, ano bang problema? Umarap sa kanya si Aen. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mia ang pait sa mga mata nito. Walang problema, Mia. Masaya nga ako para sa'yo. Jackpot ka, di ba? Isang gabi lang. Katumbas na ng ilang buwang sahod natin. Sana lang alam mo kung anong kapalit niyan. Tumalikod si Aen. Iniwan siyang nakatulala, hawak ang malamig na tasa ng kape. Ang lamat sa kanilang pagkakaibigan ay nagsisimula nang lumitaw. Sa gitna ng lumalamig na pakikitungo sa trabaho, ang mga tawag at text mula kay John ang naging kalungan ni Mia. Hindi sila madalas magkita, ngunit kapag nangyari yon, sinisiguro ni John na malayo ito sa magulong mundo nila pareho. Minsan, nagkita sila sa isang simpleng kapihan sa labas ng Tagaytay, kung saan walang nakakakilala sa kanila. Tuon, sa harap ng dalawang tasa ng barakong kape, nagkwento si Mia tungkol sa kanyang pamilya. Ikinuwento niya ang pangarap ni Leo na maging engineer at kung paano niya ito susuportahan kahit anong mangyari. Ikinuwento niya ang walang sawang aalada ng kanyang nanay Maria sa kanila, kahit pa ito'y may iniindang sakit. Minsan, gusto ko na lang sumuko. Amin ni Mia habang pinagmamasdan ng usok mula sa kanyang kape. Pero kapag nakikita ko sila, parang nabubura lahat ng pagod ko. Nakinig lang si John, hindi nagsasalita, ngunit ramdam ni Mia ang kanyang buong natensyon. May pangarap din ako para sa sarili ko, mahina niyang idinugtong. Gusto kong magtayo ng sarili kong maliit na cleaning services. Tatawagin ko itong malinis na puso cleaning services. Napangiti si Joan. Bakit malinis na puso? Dahil gusto kong ipakita na ang paglilinis ay hindi lang basta aalis ng dumi, paliwanag ni Mia. Nagningning ang mga mata sa unang pagkakataon. Ito ay pagbibigay ng dignidad sa isang lugar at sa mga taong gumagawa nito.
Sa kumpanya ko, lahat ng empleyado ay may respeto, tamang sahod, at ipagmamalaki nila ang kanilang trabaho. Tumango si John, puno ng paghanga. That's a beautiful dream, Mia. At naniniwala akong kaya mong maabot yan. Ang mga sandaling iyon ang nagpatibay sa kanilang ugnayan. Nakita ni Mia na sa likod ng milyonaryong negosyante ay isang lalaking marunong makinig at umunawa. At nakita naman ni John ng isang babaeng sa kabila ng kahirapan ay may pusong puno ng pangarap at paninindigan. Ngunit ang lamat sa pagitan ni Mia at Aen ay patuloy na lumalaki. Isang araw, sa kanilang lunch break, nakita ni Aen si Mia na nakaniting nagbabasa ng text sa kanyang cellphone. Si Mr. Gunes na naman yan, no? Tanong ni Aen, hindi na abalang itago ang inis sa boses. Tumamo si Mia. Nangangamusta lang. Biglang ibinagsak ni Aen ang kanyang kutsara sa plato. Mia, gumising ka nga. Nanggigigil niyang sabi. Lahat ng ibang staff sa pantry ay napatingin sa kanila. Ano ang tingin mo sa'yo, Cinderella? Ang mga lalaking tulad niya, pinaglalaruan lang ang mga tulad natin. Pa sa kanila, laro lang ito. Isang bagong experience. Kapag nagsawa na siya, iiwan ka rin niya sa ere. Tumayo si Mia, nanginginig sa galit at sakit. Hindi mo siya kilala, Aen. At ikaw? Kilala mo na ba siya? O baka naman, nabubulag ka na sa mga regalo at na mahaling hapunan? Sigaw ni Aen. Huwag tang maging tanga. Walang fairy tale ending para sa mga tulad natin. Tagamitin ka lang niya, tapos itatapon, na parang basura. Ang mga salita ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Mia. Hindi na siya nakasagot. Tumakbo siya palabas ng pantry. Ang mga luha ay uunahan sa pagtatak. Ang babaeng itinuring niyang kapatid ay siya pang-unang humamak sa kanya. Nang gabing iyon, habang umiiyak siya sa kanyang silid, tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang ina ang tumatawag. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinubukang pasiglahin ang kanyang boses. Ne, kamusta po kayo, anak? Narinig ni Mia ang hirap sa paghinga ng kanyang ina. Mas sumasama, yata ang ubo ko. Pinabalik ako ng doktor. Sabi niya, kailangan daw ng mas maraming gamot at mas mahal ang mga iyon. Pasensya ka na, anak, kung pabigat ako sa'yo. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Mia sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang bigat ng mundo ay tila bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang sakit ng pagtataksil ng isang kaibigan. Ang takot para sa kalusugan ng kanyang ina. At ang nakakabinging tanong na iniwan ni Aen, sino nga ba siya sa buhay ni John at hanggang kailanman nanatili ang lalaking ito sa tabi niya? Ang mga salita ni Aen ay naging isang tinik na bumaon sa isip ni Mia. Sinubukan niyang balewalain ito, unit sa bawat text ni John na nagpapangiti sa kanya, isang munding boses sa kanyang isipan ang bumubulong. Kapag nagsawa na siya, iiwan ka rin niya. Ang bagyo ay nagsimulang mamuo hindi sa kalangitan, kundi sa isang pahina ng diaryo. Isang umaga, habang naglilinis ng labi, nakita ni Mia ang isang kopya ng tabloid na nakapatong sa isang mesa. Ang nasa front page ay isang malaking larawan, sila ni John. Noong nagkape sila sa labas ng Tagaytay. Ang larawan ay malabo, tila kinunan mula sa malayo, ngunit malinaw na sila yon. Ngunit ang headline ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Milyonaryong builder
may kinakakal na bagong proyekto mula sa probinsya. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Kinuha niya ang diaryo at daling nagtago sa car. Habang binabasa niya ang artikulo, nanginginig ang kanyang mga kamay. Puno ito ng mga pahiwatig at malisyosong tanong. Walang binanggit na pangalan, ngunit inilarawan siya bilang isang simpleng babae mula sa probinsya at si John bilang isang makapangyarihang negosyante na kilala sa pagkakaroon ng madadandang babae sa kanyang tabi. Ang partikulo ay ihiwa ng isang maruming mensahe, isa siyang babaeng bayaran. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Si Catherine. Ito ang ganti nito sa kahihiyang natamo sa business dinner. Buong araw, pakiramdam ni Mia ay hubad siya sa harap ng lahat. Ang bawat bulungan ng mga katrabaho ay parang isang dago. Ang bawat tingin ay tila nang huhusga. Nang makasalubong niya si Ann sa pasilyo, isang mapanuyang manitilang ang ibinigay nito sa kanya na parang sinasabing, "Sinabi ko na sayo." Nang hapong yun, nag-text si John. "Are you okay?" "Nakita ko na." "And so sorry, Mia. Ako na ang bahala dito." Kinagabihan, nagkita sila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa isang coffee shop, kundi sa loob ng sasakyan ni John, nakaparada sa isang madilim na bahagi ng kalsada. "Nakausap ko na si Catherine," sabi ni John. Matigas sa galit ang panga. "Of course, she denied everything. Pero alam kong siya ang may pakana nito. Ano ang gagawin natin?" Nanginginig na tanong ni Mia. Tumingin si John sa kanya, puno ng pagsisisi ang mga mata. "Mia, I can issue a statement. Have my lawyers take down the story. Pero mas lalo lang lalaki. Ang gulo. The best way to handle this is to let it. Sa isang linggo, may bago na silang pag-uusapan. Pero paano ako?" Mahinang tanong ni Mia. "Paano ang pangalan ko?" "I will protect you, Mia." "Promise," sabi ni John. "Pero para magawa ko yan, kailangan kong mas maintindihan ang mundo mo at kailangan mong mas maintindihan ang mundo ko. Gusto kong makilala ang pamilya mo at gusto kong ipakilala ka sa taong pinagkakatiwalaan ko." Dinala siya ni John sa isang malaking bahay sa isang tahimik na subdivision sa Tagaytay. Ito ang bahay ni Don Ricardo. Sumalubong sa kanila ang matandang lalaki, hindi sa isang maranyang suit, kundi sa isang simpleng polo shirt at slacks. "Iha, nagagalak akong makita kang muli." Bati nito. Totoo ang ngiti. Sa loob, sa harap ng isang tasang tsa, kinapusap siya ni Don Ricardo. "Alam ko ang tungkol sa dyaryo," sabi nito. "Tinyan talaga ang mundo namin, iha. Marumi at magulo. Kapag nasa tuktok, katulad ni John, maraming gustong magpabagsak sayo." Tumingin ito kay John na parang isang ama. Mabait na bata ang pamangkin ko, pero minsan, masyado siyang nagtitiwala. Masyado siyang matuwid para sa mundong ito. Pagkatapos ay bumaling ito kay Mia. Seryoso. Ngunit mabait ang mga mata. "Gusto kita para sa kanya, iha, dahil nakikita kong totoo ka. Nakikita kong ibinabalik mo ang mga paa niya sa lupa. Pero ang tanong, handa ka ba sa gulo na kakibat ng pagiging malapit sa kanya?" Ang tanong na yon ay kumalingaw sa isip ni Mia habang pauwi sila. Nang ihatid siya ni John, bago siya bumaba, hinawakan nito ang kanyang kamay. "Pupunta tayo sa Batangas sa Sabado. Gusto kong makilala si Nanay Maria
at si Leo. Gusto kong ipakita sa kanila na seryoso ako sa'yo. Ang mga salitang seryoso ako sa'yo ay nagbigay ng init sa puso ni Mia. Ngunit kasabay nito ay isang matinding kaba. Mabilis na gumulong ang mga araw. Nang Biyernes ng gabi, abala si Mia sa paghahanda para sa pagdating ni John kinabukasan, nang bigla itong tumawag. Ang boses sa kabilang linya ay hindi ang kalmadong John na kilala niya. Ito ay aalala at nagmamadali. Bon, anong nangyari? Tanong ni Mia. Narinig niya ang malalim na paghinga ni John. Mia, may malaking problema sa kumpanya. Anong problema? Ang business partner ko, si Samuel. Inaresto siya kanina. Corruption, fraud. May malaking proyekto kaming hinahawakan para sa gobyerno, isang housing project para sa mga mahihirap. Narinig ni Mia ang panginginig sa boses ni John. At ngayon, sinasabi nilang kasabot ako na ako ang utak ng lahat. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mia. Pero hindi totoo yan, di ba? Isang mahabang katahimikan ang sumagot sa kanya. Pagkatapos, isang boses, nabasag at puno ng sakit. Hindi ko alam kung paano nila ginawa niya. Pero ang lahat ng ebidensya, lahat ng dokumento, nakaturo sa akin. Narinig ni Mia ang tunog ng sirena ng pulis sa background ng tawag. Bon, nasaan ka? Nasa opisina. Pero papunta na sila rito. Mia, I need to go. I'm sorry. Hindi ako makakapunta bukas. Bon, teka, click. Pinatay na niya ang tawag. Nakatayo si Mia sa gitna ng kanilang munting sala, hawak ang cellphone. Ang bagyo, na kanina pa namumuo, ay dumating na. At sa gitna ng unos, si John, ang kanyang tagapagtanggol, ang kanyang kanlungan, ay isang sinasalubong ang hagupit nito. Ang balita ay sumabog na parang isang bomba. Kinabukasan, ang mukha ni John Gomez ay nasa lahat ng pahayagan at news program sa television. Hindi na ito ang respetadong CEO na hinahangaan ng marami, kundi isang suspect sa isang malawakang iskandalo ng korupsyon. Ang mga salitang plunder, fraud, at Gomez Construction ay paulit-ulit na binabanggit. Ang opisina ni John ay ni-raid ng mga awtoridad. Ang mga bank account ng kumpanya ay na-freeze. Ang mga proyekto ay natigil. Sa isang iglap, ang imperyong binuo ni John sa loob ng maraming taon ay nagsimulang gumuho. Sa Villa Esmeralda, si Mia ang naging sentro ng chismis. Kawawang Mia, ginamit lang pala, sabi ng tiyan. Ay, buti nga. Ang taas kasi ng lipad, sabi naman ng iba. Ang bawat bulong ay parang batong ipinubukol sa kanya, ngunit wala na siyang pakialam. Ang tanging laman ng isip niya ay si John. Tinatawagan niya ito, ngunit hindi ito sumasagot. Tinas niya ito ng maraming beses. John, kamusta ka? Aalala ako. Nandito lang ako. Ngunit walang tugon. Pagkatapos ng kanyang shift, nagpa siya si Mia. Hindi siya pwedeng maupo lang at maghintay. Pumara siya ng bus, papuntang Maynila. Hindi niya alam kung saan eksakto ang opisina ni John, ngunit tinandaan niya ang pangalan ng building na nabanggit sa balita. Labihin na nang marating niya ang nagtataasang gusali sa Makati. Ang entrance ay puno ng mga media van at reporter. Paano siya makakapasok? Habang nag-iisip,
may nakita siyang pamilyar na sasakyan na papalabas sa basement parking. Ang sasakyan ni Don Ricardo. Tumakbo siya at desperadong kumatok sa bintana. Nagulat ang matanda nang makita siya. Mia, iha, anong ginagawa mo dito? Mon Ricardo, tulungan niyo po ako. Umiiyak na pakiusap ni Mia. Kailangan kong makita si John. Kailangan niya ako. Nakita ang matanda ang determinasyon sa kanyang mga mata. Sumakay ka, sabi nito. Dinala siya ni Don Ricardo sa isang kondo. Lunit. Tuon, nakita niya si John. Nakaupo ito sa dilin, nakatingin sa bintana. Tila pinagmamasdan ng syudad na minsan ay nasa kanyang mga palad. Ang dating kumpiyansa sa kanyang mukha ay napalitan ng pagod at kawalan ng pag-asa. Tuan, mahinang tawag ni Mia. Lumingon ito, nagulat, ngunit walang emosyon ng kanyang mukha. Tanong ginagawa mo dito? Mia, dapat umuwi ka na. Kalimutan mo na ako. Hindi, matatag na sagot ni Mia. Lumalapit sa kanya. Hindi kita iiwan. Bakit? Mapait na tanong ni John. Wala na akong maibibigay sa'yo. Wala na akong pera. Ang pangalan ko, sira, na. Isa na lang akong kriminal sa mata ng lahat. Hindi sa mata ko, sabi ni Mia at hinawakan niya ang kamay nito. Malamig iyon na parang yelo. Nang ako ang nasa kahihiyan, hindi mo ako iniwan. Ngayong ikaw naman ang nasa gitna ng unos, bakit kita iiman? Sa mga sandaling iyon, ang pader na binuo ni John sa kanyang paligid ay gumuho. Niyakap niya si Mia nang mahigpit at sa balikat nito, naramdaman ni Mia ang panginginig ng isang lalaking nawalan ng lahat. Kinabukasan, nag-file si Mia ng kanyang resignation sa Dila. Esmeralda. Hindi niya kayang iwan si John sa Maynila. Ginamit niya ang lahat ng kanyang ipon, ang perang dapat sana ay para sa matrikula ni Leo at sa gamot ng kanyang ina. Paumumpa ng isang maliit na kwartong malapit sa kondo kung nasaan si John. Araw, ipinagluluto niya si John at dinadalhan sa kondo. Araw, uupo siya sa isang tabi habang kausap nito ang mga abogado. Pinipilit na hanapan ng butas ang mga peking ebidensya laban sa kanya. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na. Siya ang naging tahimik na lakas ni John. Isang hapon, habang aayos siya ng mga dokumento para kay John, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko kung sino ang nagbigay ng litrato niyo sa diaryo, at alam ko rin kung sino ang tumulong kay Samuel para idiin si John. Sinandan ito ng isang address ng isang coffee shop. Kinabahan si Mia, ngunit nagpa siyang pumunta. Kailangan niyang malaman ng totoo. Pagdating niya sa coffee shop, nakita niya ang nag-text sa kanya. Isang babaeng pamilyar ang mukha, ang dating sekretarya ni Samuel, ang business partner ni Joe. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Mia. Dahil ayoko nang makonsensya, sabi ng babae. At dahil may utang na loob ako kay Sir John. Siya ang nagpagamot sa anak ko noon. Inilabas ng babae ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang email. Isang palitan ng mensahe sa pagitan ni Samuel at natigilan si Mia. Hindi si Catherine. Ang email ay sa pagitan ni Samuel at ni Aan, ang kanyang matalik na kaibigan. Ayon sa email, si Aan ang nagbenta ng impormasyon tungkol sa mga laka nila ni John, kapalit ng pera. At siya rin ang nagbigay ng mga detalye tungkol sa personal na buhay ni Mia na ginamit
para sirain siya. Si Aen, ang ugat ng lahat. Parang sinaksak ng paulit-ulit si Mia. Ang sakit ay mas matindi pa sa sampal ni Kaderan. Kinabukasan, sinadya niya si Aan sa tinitirhan nito. Naabutan niya itong iimpake ng gamit. Alis ka? Tanong ni Mia, walang emosyon, ang boses. Nagulat si Aen. Nia, anong ginagawa mo dito? Tatanungin lang kita, Aen. Magkano? Anong magkano? Magkano ang ibinayad sa iyo ni Samuel para sirain ang buhay ko at ang buhay ng taong mahal ko? Namutla si Aen. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag kang magsinungaling. Sumabog si Nia. Ilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang kopya ng email. Akit, Aen. Bakit mo ginawa to? Itinuring kitang kapatid. Nagsimulang umiyak si Aen. Atawarin mo ako. Nagipit lang ako. May sakit ang tatay ko. Kailangan ng pampagamot. Inalok ako ng malaking pera. Hindi na ako nakatanggi. Kaya sinila mo ako. Umiiyak, na tanong ni Mia. Kaya tinulungan mong ikulong ang isang inosenteng tao. Iyon ba ang halaga ng pagkakaibigan natin? Tumayo si Aen. Ang luha ay napalitan ng galit. Bakit? Dahil sa iyo na ang lahat. Ikaw na ang mayaman. Ikaw na ang may magandang buhay, samantalang ako, naiwan pa rin sa putik. Hindi mo alam ang hirap ko? Sa sobrang sakit at galit, hindi na napigilan ni Mia ang sarili. Kinuha niya ang baso ng tubig sa mesa at ibinuhos ito sa mukha ni Aen. Hindi. Ikaw ang hindi nakakaalam, sabi ni Mia. Bawat salita ay puno ng pait. Ipinaglaban kita. Ipinagtanggol kita sa lahat ng naninira sa iyo, at ito ang isusupli mo sa akin. Tumalikod si Mia at naglakad palayo. Iniwan si Aan na umiiyak at basang-basa. Sa paglabas niya, hindi niya alam na sa kabilang kanto, sa loob ng kanyang sasakyan, pinapanood pa siya ni John. Hinintay niya itong makalayo para hindi siya makita. Pagbalik ni Mia sa kondo, naabutan niya si John na naghihintay. Sinalubong siya nito ng isang mahigpit na yakap. Nakita ko ang lahat, mahinang sabi ni John. Niyakap siya, pabalik, ni Mia, at doon ang humagulgol. Bon, ang sakit. Shh! Ay now, sabi ni John, hinahaplos ang kanyang buhok. Nawala na sa akin ang lahat, ang kumpanya ko, ang pera ko, ang reputasyon ko. Pero hindi mahalaga yon. Humarap ito sa kanya at pinunasan ang kanyang mga luha. Dahil sa gitna ng lahat ng ito, nasa akin pa rin ang pinakamahalagang yaman. Ano yon? Tanong ni Mia. Ikaw. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang pagsubok sa katatalan. Ang maranyang kondo, unit na tinutuluyan ni John, ay kailangan na niyang isuko. Sa tulong ni Don Ricardo, lumipat sila sa isang maliit at lumang apartment na aari ng matanda, malayo sa kinang ng Makati, ngunit sapat para maging pansamantalang tahanan. Ang buhay na kinalakihan ni Mia ay siya na ngayong buhay ni John. Nasanay siyang kumain sa mga simpleng karinderya. Nasanay siyang maglakad sa halip na sumakay sa kotse. Nasanay siyang bilangin ang bawat sentimo. Ibinenta ni John ang kanyang mamahaling relo, ang kanyang mga designer suit, at ang natitira pa niyang sasakyan. Ang perang nakuha ay ipinambayad sa mga abogado at sa mga pang-araw
araw na gastusin. Para sa isang taong nasanay sa karanyaan, ito ay isang malaking dagok. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Mia na naghahanda ng kanilang hapunan sa munting kusina o matiyagang aayos ng mga dokumento sa sahig ng kanilang sala, nawawala ang lahat ng kanyang panghihinayang. Hindi ka ba nagsisisi, Mia? Tanong niya. Isang gabi habang kumakain sila ng tuyo at sinangag. Tumingin sa kanya si Mia, may butil pa ng kanin sa gilid ng labi. Bakit ako magsisisi? Dahil sa akin, nandito ka sa ganitong sitwasyon. Dati, may trabaho ka, may ipon. Ngayon, pati yon, naubos na para sa akin. Mumiti si Mia, isang ngiting pagod, ngunit totoo. Bon, ang pera, kinikita yan. Ang trabaho, nahahanap yan. Pero ang taong maniniwala sa'yo kahit lahat, sila'y tumalikod na, minsan lang yan dumating sa buhay. Ang mga salitang iyon ay sapat na para kay John. Si Mia ang naging sandalan niya, hindi lang sa emosyonal na aspeto. Dahil sa background niya sa housekeeping, organisado siya. Tinulungan niya si John na ayusin ang libong mga papeles, resibo, at kontrata na may kinalaman sa kaso. Sa kanyang matiyagang pagsisiyasat, napansin niya ang isang bagay na nakaligtas sa mga mata ng mga abogado. Don, tingnan mo to, sabi niya isang hapon, hawak ang 2 purchase order. Itong 2 resibo para sa isang supir ng semento, pero magkaiba ang presyo. Dito, doble ang mahal, at ang pirma mo dito, parang hindi sayo, mas manipis. Kinuha ni John ang mga dokumento. Tinitigan niya itong mabuti. Tama si Mia. Ang pirma ay halos perpekto ang pagkagaya, ngunit may maliit na pagkakaiba. Dito nagsimulang mabuo ang isang teorya sa kanilang isitan. Pinikyay ang kanyang pirma sa mga transaksyong may mas mataas na halaga. Habang abala sila sa paghahanap ng hustisya, ang sariling pamilya ni Mia ay naging isang panibagong pagsubok. Tumawag ang kanyang nanay Maria, umiiyak sa telepono. Anak, ano itong nababalitaan ko sa mga kapitbahay? Umahagulgol na sabi ng kanyang ina. Sumama ka raw sa isang lalaking may kaso, isang magnanakaw. Mia, umuwi ka na dito. Anong sasabihin ng mga tao? Sinisira mo ang buhay mo. Pinilit ni Mia na maging kalmado. Nay, hindi po siya magnanakaw. Innocent po siya. Paano mo nalaman? Anak, delikado yan. Paano na kami ng kapatid mo kung mapapahamak ka? Umuwi ka na. Parang awa mo na. Nay, tinuruan niyo po ako na manindigan para sa tama, matatag na sabi ni Mia, kahit pa ang kanyang puso ay nadudurog. Tinuruan niyo po ako ng katapatan. Hindi ko po kayang iwan ang isang mabuting tao sa panahong kailangan niya ako. Yan po ang tama. Yan po ang katapatan. Ibinaban niya ang tawag. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, napaiyak siya ng husto. Ang sakit na marinig ang pagdududa mula sa sarili niyang ina ay mas mabigat kaysa sa lahat ng kanilang pinagdadaanan. Niyakap siya ni John. I'm sorry, Mia. Pati pamilya mo, nagdadamay na. Umiling si Mia, pinupunasan ng luha. Maiintindihan din nila balang araw. Kinabukasan, isang hindi inaasahang biyaya ang dumating. Tumawag ang abogado ni John. Pulo ng pananabig ang boses. Titi Gomez, may magandang balita ako. Ang ebidensya na pinadala ninyo, yung mga resibong nakita ni Mia, ipinadala namin sa isang handwriting expert. Kinumpirma niya. Pinikya na ang pirma mo sa mahigit 20 dokumento. Napaupo si John, hindi makapaniwala.
And there's more, sabi ng abogado. Dahil sa ebidensya niyon, at sa tulong ng testimonya ng sekretarya ni Samuel, nag-isu na ang korte ng warrant para i-access ang offshore bank accounts ni Samuel. Pero ang pinakamalaking balita ay ito, mayroon tayong witness. Isang junior accountant mula sa kumpanya. Natakot siyang magsalita noon, pero nang malaman niyang mayroon na tayong matibay na ebidensya, pumayag na siyang tumestigo. Siya ang magpapatunay na si Samuel ang nag-utos sa kanya na doktor ang mga papeles. Napatayo si John, nanlalaki sa gulat ang mga mata. Tumingin siya kay Mia na nakikinig sa loudspeaker. Ang mga kamay ay magkadaop na tila nagdarasal. Ano nang ibig sabihin niyan? Tanong ni John. Ibig sabihin, Mr. Gomez, sabi ng abogado, at sa boses nito ay naroon ang tagumpay. May laban na tayo. Isang napakalaking laban. Nang ibaba niya ang tawag, pinuhat ni John si Mia at ikot sa kanilang munting sala. Tumawa sila pareho, isang tawang matagal nang hindi nila narinig mula sa isa't isa. Isang tawa na puno ng pag-asa. Sa gitna ng pagtawa, uminto si John. Initigan niya si Mia sa mata, puno ng pagmamahal at pasasalamat ang kanyang mukha. Ikaw ang nakakita, Mia. Ikaw ang nagbigay sa atin ng pag-asa, sabi niya. Ikaw ang pinakamahalaga kong kayamanan. At sa munding apartment na yon, sa gitna ng mga bundok ng papeles at kahirapan, natagpuan nila ang isang yaman na hindi kayang bilhin ng pera o siyain ng anumang iskandalo, ang katapatan at pag-ibig na nananatili sa gitna ng unos. Ang mga sumunod na buwan ay parang isang mabagal na pagsikat ng araw pagkatapos ang isang napakahabang gabi. Ang testimonya ng accountant, kasama ang ebidensya ng mga piniking pirma, ay naging sapat na batayan para linisin ang pangalan ni John Gomez. Ang lahat ng kaso laban sa kanya ay ibinasura. Ang tunay na utak ng iskandalo, si Samuel, kasama na si Aen, na kinasuhan bilang kasabwat, ay humarap sa kanilang parusa. Ang balita ng paglaya ni John ay lumabas sa dyaryo, ngunit sa mas maliit na espasyo na lamang, nakatago sa mga pahina sa loob. Ganoon, kabilis makalimot ang mundo. Ganoon kadaling sirain ang isang pangalan at ganoon kahirap itong buuin muli. Malinis na nga ang pangalan ni John, ngunit ang kanyang kumpanya ay halos bangkarote na. Ang mga kliyente ay nawala. Ang mga kontrata ay nakansela at ang tiwala ng industriya ay gumuho. Ang Gomez Construction Corp, na dating isang higante, ay naging anino na lamang ng sarili nito. Magsisimula ako ulit, sabi ni John isang umaga habang nakatayo sila sa balkonahe ng kanilang munting apartment, pinagmamasdan ng Maynila, na unti-unting nagigising. Mula sa simula, kahit maliliit na proyekto lang, itatayo ko ulit ito, pero sa pagkakataong ito, sa tamang paraan. Walang shortcut, walang kompromiso. May bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang aroganteng kumpiyansa ng isang CEO, kundi ang matatag na paninindigan ng isang taong sinubok ng panahon. Habang si Jong ay abala sa muling pagtatayo ng kanyang nasilang imperyo, naramdaman niya na panahon na rin para simulan ang sarili niyang pangarap. Ang pera, mula sa pagkakabenta ng mga gamit ni John ay halos naubos na sa mga bayarin sa abogado. Kailangan nilang kumita. Don, sabi niya isang gabi, naalala mo pa ba yung pangarap ko? Tumingin si John sa kanya, pagod mula sa maghapong makikipag, usap sa mga dating kliyente, ngunit nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang malinis na puso. Tumango si Mia, puno
ng kaba at pananabik ang puso. Gusto ko nang simulan. Kinamit niya ang natitira pa niyang personal na ipon, isang maliit na halaga na itinabi niya para sa emergency. Pumili siya ng mga kalidad na panlinis at ilang segunda, manong batyuong cleaner. Kinausap niya ang dalawa sa mga dati niyang kasamahan sa Villa Esmeralda na nawalan din ng trabaho. Sila ang naging una niyang mga empleyado. Malinis na Puso Cleaning Services was born. Walang opisina, walang magarbong uniforme. Ang kanilang headquarters ay ang sala ng apartment nila ni Joe. Ang kanilang marketing ay puro salita lamang mula sa bibig. Sa una, mahirap. Ang mga kliyente ay iilan lang, isang maliit na opisina dito, isang bahay doon. Siya mismo ang nanguna sa paglilinis, kasama ang kanyang 2 empleyado. Ipinakita niya sa kanila ang tamang paraan, hindi lang basta pagwawalis at pag-aalis ng alikabok, kundi pag-aalaga sa bawat sulok na parang sarili nilang tahanan. Isang araw, umuwi si John sa apartment na may dalang ngiti. "May kliyente ako para sa'yo," sabi niya. "Sino?" "Paano?" Nagtayo si John ng isang maliit at pansamantalang opisina sa isang lumang gusali, isang kwarto lang na puno ng mga plano at dokumento. "Kailangan ng opisina ko ng maglilinis," sabi niya. "At gusto kong kunin ang serbisyo ng pinakamagaling na cleaning company sa buong Pilipinas." "Gon, hindi mo kailangang gawin to," nahihiyang sabi ni Mia. "Hindi, seryoso ako rito," sabi ni John. Kumuha siya ng tseke at isinulat ang pangalan ng kumpanya ni Mia. Inabot niya ito sa kanya. "Payag para sa 1 buwan. At gusto kong bigyan mo ako ng resibo, dahil ikaw ay isang lehitimong negosyante at ako ang iyong kliyente." Nang hawakan ni Mia ang tseke, ang unang kita ng kanyang kumpanya, naramdaman niya ang agos, ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa halaga, kundi dahil sa respeto. Dahan, kumalat ang balita tungkol sa malinis na puso. Ang mga kliyente ay humanga sa kanilang dedikasyon. Nakita nila ang pagkakaiba. Ang mga empleyado ni Mia ay laging nakangiti, magalang, at ipinagmamalaki ang kanilang ginagawa dahil itinuring sila ni Mia hindi bilang mga katulong, kundi bilang mga profesional. Nagsimulang dumami ang kanilang kliyente mula sa mga bahay. Nakakuha sila ng maliliit na opisina, pagkatapos ay mga klinika hanggang sa isang buong palapag ng isang call center. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na araw, nakaupo si Mia sa sahig ng kanilang sala, napapalibutan ng mga bote ng panlinis at mga tuwalya. Tinutuos ang kanilang kinita. "Pagod ka na?" tanong ni John, umupo sa tabi niya. Umiling si Mia, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Hindi. Masaya ako." Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Magaspang na ito at may mga kalyo. Hindi na ito ang kamay ng isang simpleng housekeeper. Ito na ang kamay ng isang entrepreneur, isang leader, isang babaeng bumuo ng isang bagay mula sa wala. "Salamat, John," mahina niyang sabi. "Para saan?" "Dahil tinuruan mo akong mangarap ulit." Ngumiti si John. "Hindi, Mia. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng isang pangarap. Hindi ito tungkol sa laki ng gusali, kundi sa tibay ng pundasyon." Sa liwanag ng isang maliit na ilaw sa kanilang sala, sa gitna ng amoy ng sabon at pag-asa, natagpuan nila ang isang bagong uri ng kaligayahan.
Isang kaligayahang hindi nakabatay sa kung anong mayroon sila, kundi sa kung sino sila para sa isa't isa. Dalawang taong muling bumabangon, hawak, kamay, palayo sa dilim at patungo sa liwanag. Lumipas ang isang taon. Ang Gomez Construction Corp ay dahang nakabangon. Hindi na ito kasing laki ng dati, ngunit mas matatag na ngayon. Pinili ni John na kumuha ng mga proyektong may puso, pagtatayo ng mga public school sa mga liblib na lugar, mga murang pabahay na talidad, at isang maliit na klinika para sa mga matatanda. Nakuha niya muli ang respeto ng industriya, hindi dahil sa laki ng kanyang tita, kundi dahil sa integridad ng kanyang gawa. Ang malinis na puso cleaning services naman ay isa ng ganap na success story. Mula sa 3 empleyado, mayroon na ngayong 30 si Mia. Mayroon na silang maliit na opisina at mga service done. Ang kanilang pangalan ay naging sinonimo ng tiwala at kalidad. Si Mia, na dating anino lamang sa mga pasilyo ng Villa Esmeralda, ay isa ng respetadong business owner. Iniimbitahan pa ngang magsalita sa mga maliliit na seminar pa sa mga nagnanais magnegosyo. Ngunit may isang anino mula sa nakaraan na hindi pa nila tuluyang nahaharap. Isang gabi habang naghahapunan, tumawag si Don Ricardo kay Joan. "Ton, iho, may balita ako," sabi ng matanda sa kabilang linya. Ang pamilya ni Catherine nagdebenda ng kanilang shares sa Villa Esmeralda. Nalulugi na ang ibang negosyo nila at kailangan nila ng kasya. At nalaman ko rin na si Catherine pala ang nag-ulyo kay Samuel na sirain ka noon. Plano nilang pabagsakin ka para bumalik ka kay Catherine na parang asong nawawala. Natahimik si John. Hindi siya nagulat, ngunit naramdaman niya ang pag-akyat ng galit. Ang babaeng halos sumira sa kanya ay siya ring dahilan ng lahat. "Salamat sa impormasyon, Tito," sabi ni John, kalmado ang boses, ngunit may bigat. Pagkatapos ng tawag, tumingin siya kay Mia. "Panahon na," sabi niya. "Panahon nang harapin natin sila." Kinabukasan, nag-book si John ng reservation para sa 2 tao sa pinakamahal na restaurant ng Villa Esmeralda, ang parehong lugar kung saan minsan ay pinaya si Mia. Nang pumasok sila, lahat ng staff na nakakakilala sa kanila ay napahinto. Si Mia, na dating uniforme, ay nakasuot ngayon ng isang simple, ngunit eleganteng itim na bestida. Si John ay nasa kanyang tabi, radyating quiet confidence. Hindi na sila ang mga taong talunan na minsan nilang nakita. Sila na ang mga taong nagtagumpay. At sa isang tabo sa gitna ng restaurant, iisa at mukhang miserable ay nakaupo si Catherine. Halatang sinadya ni John na doon sila magkita. Well, sabi ni Catherine nang makita sila. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Look, what the cat dry gitan." Ang ex-convict at ang kanyang katulong. "Nagbabalit, loob ba kayo?" Hindi sumagot si Joel. Tumingin lang siya kay Mia na parang sinasabing, "Kaya mo yan." Huminga ng malalim si Mia. "Ito na ang sandali." "Hindi kami nagbalik, Catherine," mahinahon niyang sabi. "Dahil ang totoo, hindi naman kami umalis." Tinaasan siya ng kilay ni Catherine. "Alaga ba? So, kamusta na ang pagiging CEO ng basahan?" "Masaya ba?" "Oo, masaya," sagot ni Mia. Matatag ang boses at walang bahid ng galit. "Masaya akong magbigay ng marangal na trabaho sa 30 pamilya."
Masaya akong makita silang ipinagmamalaki ang kanilang ginagawa. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan dahil lang alam mo lang ay manirahan sa mundong binuo ng pera ng iba. Natigilan si Catherine. Ang mga salita ni Mia ay tumama na parang sampal. At ikaw. Pagpapatuloy ni Mia. Anong mayroon ka, Catherine, maliban sa pangalan ng pamilya mo at sa perang hindi mo naman pinaghirapan? Isa ka, dahil ang mga taong tulad mo, hindi marunong magmahal. Ang alam niyo lang ay bumili, umangkin, at manira kapag hindi nakuha ang gusto. Sa sobrang galit, tumayo si Catherine, namumula ang muka. Itinaas niya ang kanyang kamay, akmang sasampalin muli si Mia tulad ng ginawa niya sa labi noon. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis si Mia. Bago pa man dumapo ang palad ni Catherine sa kanyang pisngi, nasalo niya ito. Hinawakan niya ang kamay ni Catherine nang mahigpit. Ang lakas sa kanyang pagkakahawak ay hindi pisikal, kundi lakas na nagmula sa kanyang pinagdaanan. Tapos na ang panahon na kaya mo akong saktan, Catherine, mariing sabi ni Mia habang nakatingin ng diretso sa mga mata nito. Tapos na ang araw na kaya mong tapakan ng mga tulad ko. Dahil natutunan ko na ang isang bagay na hindi mo malalaman, ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pera, nasa dignidad. Pinitiwan niya ang kamay ni Catherine na parang isang maruming basahan. Napaatlas si Catherine, gulat at hindi makapaniwala. Sa sandaling niyon, lumapit si John. By the way, Catherine, almadong sabi ni John, narinig kong ibinbenta niyo raw ang shares na inyo dito sa resort. Isang mayabang na ngiti ang bumalik sa mukha ni Catherine. Oh. At kahit kailan, hindi mo yan kayang bilhin. Baka nakakalimutan mo, halos bangkarote ka na. Mumiti si John, isang ngiting nagpatindig ng balahibo ni Catherine. Hindi ko kailangang bilhin ni lahat. Ang kailangan ko lang bilhin ay ang controlling stake. May inilabas siyang dokumento mula sa kanyang coat at dahang inilapag sa mesa. Sa tulong ng tiyuhin ko at ng ilang bagong investors na naniniwala sa integrity, ako na ngayon ang may-ari ng 1.0% ng Villa Esrod. Simula bukas ako na ang bagong chairman. Ang mukha ni Catherine ay parang nakakita ng multo. Nawala ang kulay at ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkada. Ang resort na ito, ang kanyang palaruan, ang simbolo ng kanilang kapangyarihan, ay pag-aari na ngayon ng lalaking sinubukan niyang wasakin. This is my resort now, sabi ni John, mababa at pinalang boses. At sa resort ko, ang mga taong tulad mo ay hindi welcome. Tumalikod na sina John at Mia. Iniiwan si Catherine na nakatayo, talunan, at isa sa gitna ng restaurant na dating saksi sa kanyang kayabangan. Habang naglalakad sila papalabas, hinawakan ni Mia ang kamay ni John. Sa wakas, ang mga anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Hindi na sila tumatakbo. Sila na ngayon ang humahawak ng liwanag. Makalipas ang isang buwan, muling tumapak sina John at Mia sa grand lobby ng Villa Esmeralda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang bisita at isang housekeeper, kundi bilang ang bagong pag-asa ng lugar. Ipinatawag ni John ang lahat ng empleyado, mula sa mga manager hanggang sa mga janitor, para sa isang mahalagang pagpupulong. Ang mga dating kasamahan ni Mia ay nandoon, pinaghalong pagtataka at paghanga ang kanilang mga mukha. Si Sir Roberto, ang manager, na dating nasaglak sa gitna ng iskandalo, ay pawisan ang noo.
Tumayo si John sa harap nilang lahat. Katabi si Mia. Hindi siya nagsalita na parang isang bagong amo na nagbabanta, kundi na parang isang leader na aalok ng pagbabago. Magandang umaga sa inyong lahat. Simulan niya. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin at marami rin ang nakakakilala sa babaeng katabi ko. Ang lahat ng mata ay napunta kay Mia, na nanatiling kalmado sa tabi ni John, isang tahimik na lakas. Nandito ako ngayon, hindi para magbanta o magtanggal ng tao, pagpapatuloy ni John. Nandito ako para magsimula ng pagbabago. Simula sa araw na ito, lahat ng empleyado ng Villa Esmeralda ay makakatanggap ng 2.0% increase sa kanilang sahod. Isang alon ng bulungan at pagkabigla ang dumaan sa mga empleyado. May ilang hindi makapaniwala. Magkakaroon tayo ng mas maayos na health benefits, mas magandang working conditions, at mga training program para sa mga gustong umasenso, dagdag ni Joel. Dahil naniniwala ako na ang pundasyon ng isang magandang serbisyo ay hindi ang mamahaling muebles o ang magarbong pagkain. Ang pundasyon nito ay ang mga taong masaya, nirerespeto, at ipinagmamalaki ang kanilang trabaho. Tumingin siya sa paligid. Nagtagpo ang kanyang mga mata sa mga mata ng mga kusinero, mga bellboy, mga hardinero. Ang bawat isa sa inyo ay mahalaga. Pagkatapos ay bumaling siya kay Mia. Ang lahat ng ito ay natutunan ko dahil sa kanya, sabi ni John, puno ng sinseridad ang boses para marinig ng lahat. Siya ang nagturo sa akin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang posisyon o sa laman ng kanyang pitaka. Ang tunay na halaga ay nasa kanyang dignidad. Siya ang puso ng pagbabagong ito. Naluha si Mia hindi dahil sa papuri, kundi dahil nakita niya ang pag-asat sa mga mukha ng kanyang mga dating kasamahan. Ang pag-asang matagal na niyang pinangarap para sa kanila. Pagkatapos ng pagpupulong, nang sila na lang dalawa ang naiwan sa gitna ng tahimik na lobby, ang eksaktong lugar kung saan siya minsan ay napaluhod sa kahihiyan, hinawakan ni John ng kanyang mga kamay. Nia, sabi niya, naaalala mo ba ang unang araw natin dito, noong sinabi kong asawa kita? Tumango, si Mia, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Paano ko makakalimutan yon? Noon, kasinungalingan lang yon, sabi ni Joel. Isang salitang binitiwan ko para protektahan ka, isang takit. Pero ngayon, may kinuha siyang isang maliit at eleganteng kahon mula sa kanyang bulsa. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Mia. Hindi pa ito singsing, malumanay na sabi ni John at binuksan ng kahon. Sa loob, sa isang malambot na unan, ay nakalatag ang isang manipis na silver na kwintas. Ang pendant nito ay isang maliit at detalyadong sus. Ito ay isang pangako. Mia, sabi ni John habang kinukuha ang kwintas. Isang pangako na gusto kong bumuo ng isang tunay na buhay kasama mo. Isang pangako na ang susi ng puso ko ay nasa iyo na at hindi ko na ito babawiin. Tumingala si Mia. Puno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit ito ay mga luha ng kaligayahan. At kapag handa ka na, pagpapatuloy ni John, kapag naramdaman mong ito na ang tamang panahon, saka ko ibibigay ang singsing at itatanong ang tunay na tanong. Hindi nagsalita si Mia. Sa halip, tumalikod siya, hinawi ang kanyang buhok, at nagbigay daan para isuot ni John ang kwintas sa kanyang liig. Naramdaman niya ang malamig na metal sa kanyang balat, at kasabay nito, ang init ng pagmamahal na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Umarap siyang muli kay John.
Inawakan ang munting susi sa kanyang dibdib at mumiti sa gitna ng kanyang mga luha. Mahal kita, Sean Gomez, sabi niya, matatag ang boses. Mahal kita, dahil nakita mo ako nung invisible ako sa lahat. Mahal kita, dahil hindi ka natakot, manindigan, para sa tama sa isang mundong balukto. At mahal kita, dahil ipinaalala mo sa akin na ang mga tulad ko ay karapat, dapat din sa isang magandang simula. At mahal din kita, Mia, sagot ni John. Inahaplos ang kanyang pisngi. Dahil ipinakita mo sa akin na ang tunay na yaman ay wala sa mga building na itinatayo ko, kundi sa mga taong nananatili sa tabi ko kapag gumuho na ang lahat. At doon, sa gitna ng labi na naging saksi sa kanilang sakit, kahihiyan, at tagumpay, sila'y naghalikan. Hindi ito isang halik na parang sa fairy tale. Hindi grande o may kasamang fireworks. Ito ay isang halik na totoo, tahimik, at puno ng mga pangako. Ang simula ng isang tunay na paglalakbay na kanilang bubuuin, hindi mula sa karangyaan kundi mula sa mga abo ng kanilang pinagdaanan, hawak, kamay patungo sa isang kinabukasang sila mismo ang nagpanday. Ang tagumpay ay may kakaibang tanis, ngunit kasama nito ay isang panibagong uri ng pagsubok. Habang ang pangalan ni John Gomez at Mia ay unting nagiging simbolo ng pagbangon at integridad sa mundo ng negosyo, isang anino mula sa pinakasimpleng pinagmula ni Mia ang maglalagay sa kanilang relasyon sa isang pagsubok na hindi nila inaasahan. Nagsimula ito sa isang tawag sa telepono. Anak, pupunta ako diyan sa Maynila, sabi ni Nanay Maria. Matatag ang boses at hindi ikiwan ng puwang para sa pagtutol. Dadalawin kita. Gusto kong makita kung anong klaseng buhay ang mayroon ka ngayon. At gusto kong makilala yung lalaking kasama mo. Ang puso ni Mia ay biglang kinabahan. Mahal niya ang kanyang ina. Ngunit kilala niya ito. Si Nanay Maria ay isang babaeng hinubog ng kahirapan at karanasan. Ang kanyang pagmamahal ay protektado ng isang makapal na pader ng pagdududa, lalo na sa mga taong isinilang na may gintong kutsara sa bibig. Nay, siyempre po, welcome kayo dito. Pero sapo, wala ng pero, putol ng kanyang ina. Nakahanda na ang gamit ko. Bukas, darating ako. Agad na, sinabi ni Mia kay John ang balita. Taliwas sa kanyang kaba, isang malawak na ngiti ang sumilay sa labi ni John. Magandang balita yan, sabi niya. Matagal ko nang gustong makilala ang ina mo, ang babaeng nagpalaki sa pinakamalakas na babaeng kilala ko. Hindi mo naiintindihan, John, aalalang sabi ni Mia. Ang nanay ko, hindi siya madaling makuha. Para sa kanya, ang mga tulad mo ay mapanganib. Para sa kanya, ang kwento natin ay isang fairy tale na naghihintay lang ng malungkot na katapusan. Kung ganoon, seryosong sabi ni John, inawakan ng kamay ni Mia, panahon na para patunayan nating mali siya. Kinabukasan, sinundo nila si Nanay Maria sa bus terminal. Ang unang pagtatagpo ni John at Nanay Maria ay puno ng tensyon. Ngumiti si John at magalang na kinuha ang mabibigat na bag ng matanda. Ngunit si Nanay Maria ay tumingin lang sa kanya mula ulo hanggang paa, matalas at mapanuri ang kanyang mga mata na tila sinusukat ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Walang ngiti, walang bati. Sa apartment, ang sitwasyon ay lalong naging awkward. Pinaghanda sila ni Mia ng masarap na tanghalian, ngunit halos hindi nagsalita si Nanay Maria. Ang kanyang mga sagot sa mga tanong ni John ay matipid at malangid.
Sa sumunod na mga araw, naging anino ni John si Nanay Maria. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos nito, kung paano ito magkape sa umaga, kung paano ito makipag-usap sa telepono, kung paano nito itupi ang sarili niyang pinaghigaan. Isang araw, naabutan niyang si John ang naguhugas ng mga plato habang si Mia ay abala sa mga papeles ng kanyang negosyo. Ikaw ang naghuhugas? Tanong ng matanda, hindi makapaniwala. Angat ng tingin si John mula sa mga bula ng sabon at dumiti. Opo, nanay. Tulungan lang ko kami ni Mia kung sino po ang libre. Hindi umimik ang matanda, ngunit nakita ni Mia ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito ni isang kislap ng pagkalito sa pader ng kanyang pagdududa. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating sa araw ng unang board meeting ni John bilang chairman ng Villa Esmeralda. Sasama ka ba sa meeting, Mia? Anong ni John? May isang bagay akong gustong marinig mula sa'yo mamaya. Ago pa man makasagot si Mia, sumingit si Nanay Maria mula sa kusina. Bakit sasama ang anak ko diyan? Ano ang alam niya sa mga meeting ng mayayaman? Baka mapahiya lang siya. Ang mga salita ay tumama kay Mia na parang sampal. Ngunit bago pa siya makasagot, si John ang nagsalita, kalmado, ngunit matatag ang boses. Nanay, sabi niya, lumingon sa matanda, ang tingin niyo po ba sa anak niyo ay isa pa ring katulong? Natigilan si Nanay Maria. Dahil ang tingin ko po sa kanya, pagpapatuloy ni John ay isang matalinong business hour. Mas marami pa po siyang alam sa pagpapatakbo ng isang service-oriented na negosyo kaysa sa kahit sinong board member na nakaupo doon. Ang opinyon niya ay hindi lang mahalaga. Kailangan ko ito. Tumingin si John kay Mia. Kaya sasama ka. Hindi bilang kasintahan ko, kundi bilang business consultant ko. Sa board meeting, ang tensyon ay mas masahol pa kaysa sa inaasahan ni Mia. Ang mga natitirang board member, mga kaibigan ng pamilya ni Catherine, ay halatang tutol sa mga bagong pulisya ni John, Isa Gomez, at 8% salary increase. Mas mataas na benefits, sabi ng isang matandang lalaki na nagngangalang Mr. Velasco, ang pinakamalaking stockholder. Pagkatapos ni John, this is a business, not a charity. Pabagsak ang profit magin natin. Ang tunay na tanong ni Sir Velasco ay kung ano ang mas mahalaga, ang panandaliang profit o ang pangmatagalang success, dandi ni John. Ang isang masayang empleyado ay nagbibigay ng mas magandang serbisyo. Ang mas magandang serbisyo ay nanganganak ang mas maraming kliyente. Tilat, is a sustainable business model. Napakadaling sabihin yan, mapanuyang sabi ni Velasco. Pero anong alam mo sa ground operations? Buong buhay mo, nasa tuktok ka. Sa sandaling iyon, ngumiti si John. Mabutit na banggit niyo yan, dahil kasama natin na yon ng isang eksperto sa ground operations. Lahat ay napatingin kay Mia na tahimik na nakaupo sa isang tabi. Si Miss Mia, sabi ni John, ang may-ari ng malinis na puso cleaning services, isa sa pinakamatagumpay na service provider sa rehiyon. Mia, ano sa tingin mo ang pinakamalaking problema ng Villa Esmeralda sa aspeto ng operations? Nanginginig man, tumayo si Mia, inalala ang lahat ng kanyang naranasan. Ang problema po, simula niya, malinaw ang boses, ay ang pagtrato sa mga empleyado bilang gastos at hindi bilang asset. Ang mga housekeeping staff ay overworked at underpaid. Dahil dito,
mabilis silang mapagod at mawalan ng gana. Ito po ang dahilan kung bakit hindi consistent ang kalidad ng serbisyo. Ito ang dahilan kung bakit mataas ang turnover rate ng mga empleyado na mas magastos sa huli dahil sa ulit na care at training. At ano ang solusyon mo? Iha? Mayabang na tanong ni Velasco. Bukod sa pagtataas ng sahod, isang performance-based incentive program, diretsyong sagot ni Mia na ikinagulat ng lahat, pati na ni John. Bukod sa mas mataas na sahod, bigyan natin sila ng bonus batay sa positibong feedback ng mga kliyente. Mag-invest tayo sa mas magandang kagamitan para hindi sila nahihirapan. At higit sa lahat, lumikha tayo ng isang kultura kung saan ang bawat housekeeper ay tatawaging guest comfort specialist para maramdaman nilang hindi lang sila tagalinis, kundi mahalagang bahagi ng karanasan ng bawat bisita. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga board member kasama na si Velasco ay walang masabi. Ang simpleng ideya ni Mia ay puno ng praktikal na karunungan at malalim na pang-unawa sa negosyo. Pagkatapos ng meeting, habang naglalakad sila sa pasilyo, hindi napigilan ni John na yakapin si Mia. You were brilliant. Ngunit ang pinakamahalagang reaksyon ay naghihintay sa kanila sa apartment. Si Nanay Maria, na nagkunwaring natutulog, ay narinig ang lahat dahil sa speakerphone na binuksan ni Mia pa sa kanya. Pagpasok nila, nakaupo ito sa sala, tahimik. Lumapit si Mia, handa na sa isa na namang sermon. Ngunit salip, hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. Anak, sabi ni Nanay Maria, at sa unang pagkakataon, nakita ni Mia ang luha sa mga mata nito. Patawarin mo ako. Niyakap ni Mia ang kanyang ina. Hindi ko naisip na ang muntik kong babae ay isa na palang ganap na ginang, umihikbing sabi ng matanda. At ikaw, Sean, tumingin ito kay John, at sa wakas, isang tunay na ngiti ang gumumit sa labi nito. Salamat. Salamat sa aalaga mo sa pinakamahalaga kong yaman. Ang pagsubok ng ina ay tapos na. Hindi ito na panalunan ni Diyos sa pamamagitan ng pera o regalo, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay kay Mia ng isang bagay na mas mahalaga pa roon, respeto, tiwala, at isang entablado para ipakita sa buong mundo at sa sarili niyang ina kung sino talaga siya. Ang pagtanggap ni Nanay Maria ay parang isang malaking batong natanggal sa dibdib ni Mia. Ang mga sumunod na araw ay puno ng magaan na tawanan at tunay na kwentuhan. Sa wakas, nakita ng kanyang ina, hindi ang isang milyonaryo at isang katulong, kundi ang dalawang taong tunay na nagmamahalan at nagtutulungan. Bago ito umuwi sa Batangas, niyakap nito si John ng mahigpit. Alagaan mo ang anak ko, iho, sabi nito. At ikaw, anak, bumaling ito kay Mi. Alagaan mo rin siya. Isang basbas na mas mahalaga pa sa anumang yaman. Samantala, ang mga ideya ni Mia ay nagsimulang magbunga sa Villa Esmeralda. Ang Guest Comfort Specialist Program kasama ang Incentive System ay naging isang malaking tagumpay. Ang morale ng mga empleyado ay tumaas at ito ay naramdaman ng mga bisita. Ang mga positibong review online ay dumami at ang booking rate ng resort ay nagsimulang umakyat sa antas na hindi pa nito nararating kahit noong panahon ng pamilya ni Catherine. Sa isang board meeting makalipas ang 3 buwan, si Mr. Velasco mismo ang tumayo. Mr. Chairman, sabi nito, nakatingin kay John. Inaamin ko, nagduda ko sa iyong mga pamamalakad. Ngunit ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang
ating kita, sa huling quarter, ay tumaas ng 8.0%. I would like to formally apologize and commend you and your consultant. Tumingin ito kay Mia, na imbitado ulit sa pulong, na may bagong paggalang sa kanyang mga mata. Ito na ang hudyat na tuluyan nang nakuha ni John at Mia ang respeto hindi lang ng kanilang mga pamilya, kundi pati na rin ang mundong minsan ay humamak sa kanila. Isang Sabado ng hapon, dinala ni John si Mia sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya, isang malawak na lot sa isang tahimik na bahagi ng Tagaytay, kung saan tanaw ang lawa at ang bulkan. Sa gitna ng lote, may nakatayong isang malaking puno ng mangga. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Mia. Ito, sabi ni John habang iginagala ang kanyang kamay sa paligid, ang susunod na proyekto ko. Isang subdivision. Umiling si John. Isang bahay. Ang bahay natin. Natigilan si Mia. Tumingin siya kay John. Nagsimulang tumibok nang mabilis ang kanyang puso. Gusto kong itayo ang pundasyon nito kasama ka, Mia. Sabi ni John, seryoso at puno ng damdamin ng kanyang boses. Hindi lang pundasyon ng semento at bakal, kundi pundasyon ng mga pangarap. Ang iyong malinis na puso at ang aking Gomez Construction. Ang iyong talino sa tao at ang aking kaalaman sa pagtatayo. Gusto kong bumuo ng isang buhay kasama ka, hindi bilang isang prinsesang ililigtas ko, kundi bilang isang partner, isang kasosyo, ang reyna sa aking kaharian. Dahan, lumuhod si John sa damuhan, sa ilalim ng puno ng mangga. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon, ngunit hindi ito katulad ng dati. Mas formal, mas elegante. Sinabi ko sa'yo noon na ibibigay ko ito kapag handa ka na, sabi niya habang binubuksan ng kahon. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit, ngunit napakakinang nagyamante ang nagliwanag sa ilalim ng araw. Pero mali ako. Ang tanong pala ay hindi kung handa ka na, kundi kung handa na ako. Handa na ba akong maging karapat, dapat sa isang babaeng tulad mo? Tumingin siya sa mga mata ni Mia, nangingilid sa luha ang kanyang sariling mga mata. Niya, ipinakita mo sa akin kung anumang tunay na lakas. Ipinakita mo sa akin na ang pundasyon ng isang tao, ng isang negosyo at ng isang pag-ibig ay hindi pera o kapangyarihan, kundi integridad at katapatan. Ngayon, sa harap ng lawa at ng langit, sa ilalim ng punong ito na magiging saksi sa paglaki ng ating pamilya, handa na ako. Huminga siya ng malalim. Mia, mahal ko, pakakasalan mo ba ako? Ang mga luha na kanina pa, nagbabadyang tumulo sa mga mata ni Mia ay tuluyan ng bumagsak. Hindi ito mga luha ng sakit o lungkot, kundi mga luha ng purong kaligayahan at katuparan. Oo, halos pabulong niyang sago. Oo, John, pakakasalan kita. Isinuot ni John ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Pagkatapos ay tumayo siya at niyakap siya ng mahigpit. Habang magkayakap sila, tanaw ang payapang lawa. Naintindihan ni Mia ang lahat. Ang kanilang kwento ay hindi isang karitali. Ito ay isang kwento ng paglaban. Hindi sila nagkaroon ng happy ending dahil lang sa isang halik ng prinsipe. Nagkaroon sila nito dahil pinili nilang harapin ang bawat pagsubok ng magkasama. Pinili nilang manatiling tapat sa isa't isa at sa kanilang mga prinsipyo. Pinili nilang buuin ng kanilang sariling happily ever after, hindi mula sa mahika,
kundi mula sa pinaghirapan, pawis, at walang hanggang pagmamahal. Ang pundasyon ng kanilang buhay ay naitayo na, hindi sa buhangin ng kasinungalingan o sa bato ng kayamanan, kundi sa matibay na lupain ng paggalang, tiwala, at isang pag-ibig na sinubok at pinatibay ng panahon. At sa pundasyong iyon, handa na silang itayo ang kanilang mga pangarap, magkasama, habang buhay.